Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na balita dito po sa mundo ni XRP at XLM. Ayan, dalawang malalaking pangalan ang muling nabigyan ng spotlight dahil po sa isang napakalaking development. Oo, sina XRP at XLM ay opisyal na pong bahagi ng isa sa pinakamahalagang financial backbone sa buong mundo. At kung totoo ang sinasabi ng mga market experts, ang balitang ito ay maari pong magbago ng kanilang kinabukasan sa presyo at sa kung paano po sila nakikita ng mga institutions. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga bang nangyayari at bakit ito malaki para sa crypto? Kamakailan lamang ay naging bahagi na si XRP at si XLM ng settlement network ng DTCC or Depository Trust and Clearing of Corporation. Para sa kaalaman po ng lahat, ang DTCC ang siyang humahawak ng halos lahat ng securities transactions sa Wall Street. Ang network na ito ay nagpuproseso ng hindi lang bilyon, hindi rin trilyon, kundi 2.5 quadrillion dollars na securities bawat taon. Kung iisipin po natin, hindi na lang ito simpleng partnership. Ang ibig sabihin nito ay isinama na mismo si XRP at si XLM sa mismong sistema na ginagamit ng traditional na finance. Isa itong malaking shift or pagbabago mula sa pagiging speculative assets tungo sa pagiging aktual na bahagi ng financial infrastructure. Kaya sa market impact, dahil dito, maraming institutional investors ang posibleng magtiwala palalo kay XRP at kay XLM. At kapag dumami po ang demand mula sa malalaking institution, natural po na maaring tumaas ang kanilang presyo sa long term. Ngayon ay paano po nakapasok itong sina XRP at saka XLM sa 2.5 quadrillion dollars network? Nito pong October 2023, binili ng DTCC ang isang kumpanya na tinatawag po na si Currency sa halagang $50 million. At dito nagkaroon ng daan para maging bahagi sina XRP at XLM ng financial ecosystem na ito. Sa madaling salita, isinama ang technology ng blockchain sa mismong plumbing ng traditional na finance. At sa pagkakataong ito, hindi na basta pang crypto speculation lamang ang gamit ni XRP at ni XLM, kundi core components na sila ng sistema. Kaya sa market impact, kapag lumalim pa ang paggamit ng blockchain sa settlement at tokenization, posible pong maging mas stable at mataas ang market value ni XRP at saka XLM. Ang kanila pong demand ay hindi lang manggagaling sa retail traders, kundi pati sa institutional side na may napakalaking kapital. Ano naman po ang ibig sabihin nito para kay XRP? Sa XRP ay matagal nang nakilala bilang isang settlement token. Sa kasalukuyan, gumagalaw po siya sa pagitan ng presyo na $2.93 hanggang $3.01. Pero dahil po sa balitang ito, mas nagiging malinaw na si XRP ay nagiging bahagi na po ng matatag na financial structure. Dagdag pa rito, ang mga umiikot na balita tungkol sa posibleng approval ng isang XRP ETF. Kung mangyari po ito kasabay ng DTCC adoption, mas lalong lalaki ang posibilidad na makita po natin sa XRP hindi bilang speculative token kundi bilang mahalagang settlement layer para sa mga institution. Kaya sa market impact, kapag nagpatuloy po ang trend na ito, posibleng mas lumaki ang presyo ng XRP at makakuha po siya ng mas matibay na suporta mula sa mga big players ng market. Ano naman ang nangyayari kay XLM? Si Stellar o XLM ay hindi rin po nagpapahuli.
Sa pagkakasama po niya sa DTCC ecosystem, nagiging bahagi rin po siya ng tinatawag na tokenization at saka digital securities market. Sa madaling salita, si XLM po ay makakatulong sa pagpapagana ng susunod na yugto ng Wall Street trading. Sa ngayon ay bumaba po siya ng 0.65% sa kanyang presyo. Pero kung titingnan po natin ang mas malaking larawan, tumaas pa rin po siya ng 60% ngayong buwan at 43% sa nakalipas na 3 buwan. Ang kasalukuyang presyo po niya ay nasa 0.37. Kaya pagdating po sa market impact, kahit may mga maliit na pagbaba sa daily movement nito, ang malalaking porsyento ng pagtaas sa mas mahabang panahon ay nagpapakita po ng momentum. Kapag mas marami pang institution ang pumasok, hindi po malayo na ang kasalukuyang presyo ni XLM ay simula pa lamang ng mas mataas na target. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa crypto industry? Kapag isinama mo sina XRP at XLM sa isang network na humahawak po ng $2.5 quadrillion securities kada taon, malinaw na hindi na lang sila simpleng crypto projects. Isa na silang bahagi ng global financial system. Ang ganitong klase po ng adoption ay isang patunay na nagiging mainstream na po ang crypto. Hindi na lamang po ito isang laruan ng mga retail traders, kundi nagiging sandigan na rin ng mga institution. Kaya sa market impact, posibleng magkaroon po ng domino effect ito kung saan mas marami pang institution ang susunod at tatanggapin ang paggamit ng crypto tokens bilang bahagi ng kanilang operations. Kapag nangyari po ito, hindi lamang sina XRP at XLM ang makikinabang, kundi pati ibang mga top tier tokens sa market. At bilang panghuli, para po sa akin, malinaw na ito ay isa sa pinakamahalagang balita para sa crypto ngayong taon. Ang pagsama nina XRP at XLM sa DTCC ay isang malaking hakbang para gawing legit na bahagi ng traditional na finance ang crypto. Hindi man ito agad magpapasabog sa presyo, pero ito po ay magbibigay ng napakalakas na pundasyon para sa kanilang long-term growth. Kung tutuusin, kung may malaking player na tulad po ng DTCC na nag-a-adapt ng blockchain, ito po ay malinaw na sinyales na nagsisimula ng magbago ang direksyon ng buong financial industry. Kaya masasabi ko po na ang kinabukasan ni XRP at ni XLM ay mas nagiging maliwanag, mas matatag at mas promising kaysa sa dati. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.